Eto na, Secretary Anyo. Napikon na mga kapatid, no? Mga Chinese diplomat daw na sangkot sa pagpapakalat ng mga fake news o maling impormasyon ay pinapalayas na ni Secretary Anyo. Panoorin natin to mga tol, itong balitang to mula sa News 5 Everywhere. Itong mga Chinese diplomat, di naman talaga diplomat eh. Dapat kung diplomat sila, talagang ang pakay nila ayusin ng gusot. Ang problema, ito, ginagatungan pa nila eh. Tapos gumagawa pa ng mga maling impormasyon. Diba? O yan, dapat talaga palayasin na sa Pilipinas yan mga kapatid, no? So ito, panoorin natin to mula sa News 5 Everywhere. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Gustong palayasin sa Pilipinas sa mga Chinese diplomat na nagpapakalat umano ng fake news tungkol sa West Philippine Sea. May buwelta naman dyan ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Aba, may buwelta agad ah. Gustong papanagutin ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang ilang Chinese diplomat na sangkot sa umano'y audio recording na hawak ng China at magpapatunay daw sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal na pinasok di umano ng Pilipinas. Ayan o, di ba yung China nilaglag nila sarili nila, mga engot kasi. Akala nila malulusutan nila yun. Hindi, may kasunduan tayong pinasok Pilipinas at saka China. Tanong, presidente ba ng Pilipinas kausap nyo? Hindi, may katibayan kami. Meron kaming video phone recording, na-record namin. O di lumalabag kayo sa batas. Wiretapping. O di ba ngiengot nitong mga to? O, biruin mo, pag-uusap sa telepono, ire-record mo. Daw sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal na pinasok di umano ng Pilipinas. Pinipilit pa rin nila pinasok ng Pilipinas eh, no? Eh hindi nga presidente kausap nila eh. Ang kulit din talaga na. Sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal na pinasok di umano ng Pilipinas. Ayon kay Anyo, paglabag ito sa anti-wiretapping law ng Pilipinas at sa diplomatic protocol sa ilalim ng Vienna Convention. Dapat na raw umaksyon ang Department of Foreign Affairs kung totoo nga ang audio recording. Dapat din daw paalisin agad sa Pilipinas ang mga Chinese diplomat na sangkot dito. Matagal na raw nagpapakalat ng mga peking impormasyon ang Chinese Embassy para pag-awayin at pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Kita mo mga pinaggagawa nun, diplomat ba yan? Samantalang sila gumagawa ng mga peking balita nila at misinformation para mag-away-away ang mga Pilipino. Eh wala talaga silang naitutulong, no, para sa kapayapaan. Kaguluhan talaga ginagawa nila. Kaya ako sang-ayon ako rito kay Secretary Anyo. Ewan ko na lang kung anong desisyon ni PBBM. Ang hepe ng AFP Western Command na Ito yung sinasabi nilang nakausap nila. awayin at pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Ang hepe ng AFP Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos ang sinasabing kausap umano sa phone recording kasama ang Chinese diplomat. O biruin mo, presidente ba ng Pilipinas to para ipilit ng China na may pinasok na kasunduan ng Pilipinas? Eh kahit sinong kausap nila rito sa dalawang to, walang karapatan niyang mga yan para makipagkasundo sa ibang bansa. Presidente lang ang may karapatan doon, kaya wag na nilang ipilit. Kaya totoo man yun o hindi, wala, invalid yun. Hindi sila pwedeng makipagkasundo sa kahit na sinong general o kahit na sinong sa ahensya ng gobyerno. Kahit nga si DND Secretary, Gibo Chodoro, hindi pwede. Presidente lang ang bukod tanging pwedeng makasundo nila. Ngayon, kapag hindi presidente ang kasunduan nila dyan, walang kasundo ang kikilalanin ng Pilipinas. Pero pinipilit pa rin nila mga tol at bilang ebidensya daw na may kasunduan, may phone recording daw sila na pinapatunayan din yun na nilabag nila batas ng Pilipinas. So tignan mo kung gaano kaengot yung mga yan. Ang kulit eh. Ang sinasabing kausap umano sa phone recording kasama ang Chinese diplomat na una nang itinanggi ng AFP ang tungkol dito. Wala rin daw kinalaman sa issue ang pag-leave ni Carlos sa trabaho. The AFP do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi Tama. mismo yung source, hindi sila nagpakilala. Kasi yung audio recording ngayon, kung totoo man o kung may ilalabas sila na audio recording, pwedeng AI din yun eh. Pwedeng mamemeke na lang sila eh. Sasagarin na nila yan mga tol. 'Di ba? Yung boses nga ni PBBM, 'di ba? Muntikan na, dami na rin naloko noon. And hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino galing. Sumagot naman dyan ang China.
Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, dapat nang itigil ng Pilipinas ang pagtanggi sa katotohanan. Hayaan lang din daw ang mga Chinese diplomat na gawin ang kanilang tungkulin. Ano? Tungkulin ba ng Chinese diplomat na i-record ang mga napag-uusapan sa telepono? Tungkulin ba ng mga Chinese diplomat, mga tol, na mag-wiretap? At pinagtatanggol pa talaga ng China, sila mismo na umamin na meron silang audio recording. Tapos pinagtatanggol nila, mga tol, at ang sinasabi nila, hayaan lang daw yung mga Chinese diplomat na gawin ang tungkulin nun. Di ba naman si Raulot kalahati, di ba? Hayaan lang din daw ang mga Chinese diplomat na gawin ang kanilang tungkulin. Iba-iba ang opinyon ng mga Pilipino sa issue. Para sa iba, wala nang magbabago kung palitan ng mga nasa Chinese embassy. Kasi pare-pareho naman silang Chinese. Tama. So, kung ano yung De, tama naman. Kaya sana pag pinaalis, wala na Chinese diplomat, wala rin naman na itutulong yun eh. Pero siguro hindi naman lahat ng Chinese din na pare-pareho ang pare-pareho ang mindset, no? Pero syempre, kung ipapadala ka ng China mula dun sa bansang yon, mauutusan ka na nun kung anong gagawin mo. At pag hindi ka sumunod, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Baka pabalikin ka na lang ulit, tapos pag pinabalik ka na doon, parusahan ka doon, di ba? masasabihin ng gobyerno nila, ganun din ang gagawin nila. Habang ang ilan naniniwalang ang pinakasolusyon sa tensyon ay ang pagkakaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa China. Ang problema nga, mga tol, kahit pilitin nating magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa kanila, sila mismo ang ayaw makipag-ugnayan ng maayos sa atin. 'Di ba? Yun naman ang gusto natin mangyari. 'Di ba? Kaya nga napakarami nating diplomatic protest na ipinapadala. Yun ang ating nagiging response eh. Kalimbawa, binobomba tayo ng water cannon. Hindi tayo nagbobomba ng water cannon, hindi natin sila sinasabayan. Kapag binabangga nila tayo, kapag hinahabol nila tayo, anong response natin sa kanila? Diplomatic protest. 'Di ba? Pakikipag-usap. Nagpoprotesta tayo, diplomatic. 'Di ba? Yun ang sagot natin sa kanila, hindi water cannon. O, edi ibig sabihin nakikipag-ugnayan tayo sa kanila na maayos. Ang problema, anong gusto nila? Sumunod kayo sa gusto namin. 'Di ba? Yun ang gusto nila eh. Lisanin na ng Pilipinas ang Scarborough, sumunod sa mga kagustuhan ng China, sumunod sa mga peking pinasok na mga new model o mga agreement, kunyari. O, kapag magdadala ng supply dito sa BRP Sierra Madre, isang barko lang, walang media, pagkain at tubig lang dapat ang dadalhin. O kaya kung gusto talaga nating sumunod na sa kanila, yung gusto nilang mangyari, alisin na mismo yung BRP Sierra Madre na illegal daw na nakasadsad sa kanilang soberanya. O, anong klaseng pakikipag-usap meron doon mga tol kung one-sided lang? Yung gusto lang nila masusunod. 'Di ba? Ang gusto nila mga kapatid, isuko na natin yung ating karapatan. Yung isuko na natin yung ating 200 nautical miles dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Anong klaseng pakikipag-usap ang aasahan natin dyan sa China kung pati kabilang bahagi na ng karagatan natin pinupuntahan na nila para mag-research? Hindi na yon bahagi ng 9-dash line nila o 10-dash line nila na imaginary line nila. Hindi na kasama yung kabilang bahagi ng dagat natin, pero tignan mo, nandun din yung ibang mga barko nila. Mga research vessels nila. Anong klaseng pakikipag-usap pa meron tayo hindi nga nila nire-respeto ang international law at saka UNCLOS? So anong ini-expect natin, ire-respeto nila tayo? Malabo yun. Etong mga Chinese mahilig makipagduraan tong mga to eh. Marami ko napapanood na video, duraan sila eh. Kaya mahilig sila mandura eh. Kaya tingnan mo, binobomba tayo ng water cannon. Mas mahalaga pa rin na magkaroon tayo ng mas magandang diplomasa sa kanila. Kasi iniiwasan talaga natin sa panahon ngayon yung ang pinaka-worst, ang worst na pwedeng mangyari is war. Tama naman to si Kuya, ano? Yun naman talaga ang pinipilit natin mangyari. Magkaroon tayo ng maayos na diplomasya sa kanila. At inaayos naman talaga natin. Pero hindi naman ibig sabihin no, na magpapabaya yung ating militar at hindi tayo mag-e-ensayo. Nag-e-ensayo tayo mga tol. Kasi ang pinaka-worst talaga niyan kapag hindi na talaga kinilala ng China etong etong karapatan natin. 'Di ba? May karapatan tayo mga tol. Nanalo tayo 2016 Arbitral Award. Meron tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea.
batay na rin sa UNCLOS at saka sa international law. Kung isusuko natin yan dahil lang sa imaginary line ng China, ano pa mangyayari kapag na-trepan na naman nilang magdagdag ng imaginary line nila at isama na, 'di ba, yung parte ng ating bansa? O di mas lalo tayo nun, ano mangyayari? O di diplomat na naman, 'di ba? Sa gitna niyan, naghigpit na ang Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese. Yan ay para raw pigilan ang iligal na pagpasok ng mga Chinese na nasasangkot sa mga krimen kabilang ang pogo. Sana lang sumunod at hindi magpabayad yung ibang mga empleyado. Kasi imagine mo, yung binigyan natin ng reaction video kanina, yung 4 na Chinese nationals na nahuli sa Thailand, mga tol. Diba? Merong Philippine passport. Imagine mo saan nila nakuha yun. Nagbabalita mula sa frontline. Ikaw mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Payag ka ba doon sa mungkahi o doon sa gustong mangyari ni Secretary Anyo na palayasin na yung mga Chinese diplomat na sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon at saka doon sa mga gumawa, kung totoo man no, yung mga gumawa ng audio recording na yon, mga tol? Anyway, bilang isang Pilipino, pwede ka mag-comment sa ibaba at magbigay ng iyong saloobin, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.